Mga paglindol sa Taiwan, dumarami na naman. Mindanao patuloy pa rin makakaranas ng mga kalat-kalat ng mga ilang moderate and heavy rain showers, especially sa southern part ng Mindanao sa may Davao Region. Epekto pa rin ang patuloy na near equatorial trough. Pero nalalabi ng bansa, patuloy pa rin ang mga ilang kaulapan at patuloy pa rin ang mas malinsang panahon na iiral maghapon, especially mula Southern Luzon hanggang Northern Luzon. Type 2 radio emission na namataan, associated ito sa coronal mass ejection ng haring araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, April 23, 2024. Ang oras ng ating voice may maga, alas 9:35 na ng umaga. Bagamat overcast at medyo gloomy na medyo umiiral sa atin sa Metro Manila at bahagi ng southern part ng Luzon, pero patuloy pa rin ang umiiral nating napakataas na malinsangan dahil kasalukuyan, almost 35 degrees Celsius na naman ang inaabot sa ating outside temperature. Mga alas 9 pa lamang, grabe na kagad ang alinsangan sa atin sa labas. Kaya sa mga bumibiyahe ngayon ay huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw, magdala ng payong at uminom ng maraming tubig dahil aga-aga pa lamang ay halos 35 degrees Celsius na kagad ang outside temperature natin mga folks. Kaya huwag masyadong magbibilad. Kasalukuyan din na may mga na-detect na mga localized thunderstorms na umiiral sa bandang silangan ng Luzon, especially sa may bandang baybayin ng northeast ng Camarines Norte at dyan sa may bandang Polillo Island. At least mga mula sa anin kanina hanggang isang lightning strikes ang na-detect kanina within 2 hours ago ay nakadetect ang aking lightning detection system. Medyo nagkaroon ng mga lightning detection system dahil na rin sa mga umiiral na mga ilang localized thunderstorms, bunsod na rin ng mga water vapor sa may bahagi ng bandang Bicol region. Siguro sa tindi na rin ng alinsangan mula maghapon kahapon, nagkaroon ng condensation sa may bandang baybayin nito na nagdudulot ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Pero hindi ito sapat, maliliit lamang ang naging mga pag-ulan. Hindi gaya sa parte ng Mindanao, na nakakaranas sila ngayon ng malalakasang pag-ulan, especially sa Zamboanga Peninsula. Ayan, moderate and heavy rain showers ang medyo umiiral base sa ating live na Doppler radar imagery mula sa data feed ni Pag-asa na umaabot sa 30 to 50 millimeters ang water vapor o ulan na dala nito. Bagat medyo sa may baybayin lamang ng Zamboanga ito nanggagaling pa, pero asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral ngayong umaga o nitong maghapon sa ilang bahagi ng Zamboanga del Sur at ilang portions din ng Southern Mindanao, especially ng mga taga Davao Region, which is tatalakay natin maya-mayang konti lamang. So, overcast, gloomy, klaro at few clouds ang may iral sa atin sa Caloocan. Medyo haze din tayo dahil medyo mataas agad yung thermal inversion na kikitaan natin base sa ating live CCTV snapshots. Despite na klaro, pero makikita natin na medyo hazy ito dahil na rin sa mixture ng mataas sa temperatura sa mababang altitude dito na natatrap kaagad sa itaas. So, ang resulta, nagkakaroon tayo ng medyo hazy na sitwasyon ngayon dito sa Metro Manila base na rin sa aking live CCTV snapshots. Sa labas ng presyo na itala, naka-weather station, kaninang 17 a.m. nakapagtala kami ng pinakamababa na 28.2 degrees Celsius. Kahapon, napagtala kami ng grabing alinsangan o temperatura o air temperature kahapon dito ng hapon at 2:17 p.m. na umabot sa 37.6 degrees Celsius. So almost stationary ito since nung huling April 22, 2024 na pinakamataas din na itala sa amin na kaparehong temperatura. So ibig sabihin lamang nito ay grabe rin ang inaasahan nating heat index at bumalo po sa sarado na 50 degrees Celsius ang aming heat index kahapon. So, muntik na niyang matalo yung huling record namin noong April 14, 2024 na umabot sa 50.3 degrees Celsius yung huli naming record noong April 14.
na heat index. Kahapon, sumarado lamang sa 50 degrees Celsius ang naging heat index namin sa Caloocan. So kung titingnan natin sa mga official weather stations, si Pag-asa kahapon ay po ang pangalawa ang may pinakamataas na heat index, ang Puerto Princesa sa Palawan na nasa 46 degrees Celsius ang heat index sa kanila. At sumunod na nasa 45 degrees Celsius ang Aborlan, Palawan. Tingnan natin kung may kasabay pa siya na 46 degrees, mukhang wala na. And then meron Aborlan, Palawan, tsaka sa Zamboanga Peninsula. Yan. And then pangatlo na ang bahagi ng Zamboanga del Norte na nasa 44 degrees Celsius na ang temperatura na heat index. Kasama na rin ang Pili, Camarines Sur, parehong 44 degrees Celsius din. At the rest ay 43 degrees Celsius na mula dyan sa bahagi ng Dagupan, Pangasinan, Nueva Ecija sa Muñoz, Sangley Point, kasama na rin ang Coron, Palawan, San Jose, Mindoro, and Masbate, all the way kabilang na rin ang yon hanggang Masbate at the rest, tigpo 42 degrees Celsius na lamang. Silipin nyo na lamang yan sa aking webpage. Samantala sa ating page extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa grabing air temperature ang Tuguegarao na nasa 39.7 degrees Celsius, almost stationary rin, may pinakamataas sa kanila sa Tuguegarao. So grabe ang bugbog na grabing temperatura din ninyo dyan sa taga Tuguegarao. So iwasan na lamang po talaga na mabilad ng todo sa tinding sikat ng araw. Sa lowest temperature naman sa Baguio City ay almost stationary din at 18 degrees Celsius na pinakamababang temperatura na yung maituturing sa bansa. At sa inulan naman ang Calapan ay inulan ng umabot ng 64 mm na total rainfall. Hanggang ngayon wala pa rin kaming naitala na mga pag-ulan dito sa amin sa Caloocan since April 1, 2024. So talagang wala kaming nakararanas pa talaga ng mga pag-ulan. 0.3 lamang ang huli naming nai-record na ulan itong buong April. So napakababa talaga ng total rainfall namin sa Caloocan. Samantala, may iba tayo, may space weather status na naman tayo at nagkaroon naman ng radio emission daw. At unang report ito kaninang 6:07 AM. Nagkaroon ng type 2 emissions daw na associated sa CME ng Haring Araw kanina at nagkaroon ng indikasyon ng coronal mass ejection. So dahil sa naganap na yan, inasahan ang possible radio blackout na between April 23 hanggang April 25, 2024 na po yan. Posible nga sa 75%, so maaaring maglalaro sa minor to moderate o posibleng mabot pa sa mas mataas pa sa R2 na radio blackout ang inaasahan daw. Well, dahil yan sa malaking sunspots, probably yung nakaposition sa atin na marami-rami. Medyo marami-rami kasi ang ating cluster ng sunspots. Ayan, sobrang dami. AR 3645, 47, 37, 38, AR 3646, 3644, 3652. So, ang daming cluster ng mga sunspots na nakikita natin sa haring araw. Kaya, syempre, pag nagkaroon ng sabay-sabay kasi yan, ay malaki rin ang magiging epekto sa atin sa Earth. Lalo na yung solar radiation. Mataas din ang ating daily sunspot number, maabot ng 283, napakalawak po ng sunspot number natin dahil na rin sa dami ng sunspot cluster na makikita natin ngayon sa haring araw. So nakadetect po ng mataas na type 2 radio emission. So kapag ganito mangyari, posible nga po ang mga malalakasang ejection ng solar flare. Abang-abangan na lamang natin despite na wala tayong mataas na coronal KP index o geomagnetic field. Probably hanggang unsettled lamang ang nakikita natin nito ngayong araw. Hanggang unsettled na geomagnetic field o posible pa rin mabot ng G1 minor according sa forecast by April 24. So tingnan natin. Kung sa forecast naman ay makikitaan natin na posibleng mabot pa ng KP4 index by April 25 at April 26, 2024. So, sabay-sabay na posibleng magkaroon tayo ng solar radiation in the same time geomagnetic field. At kanina nga po, nagkaroon tayo ng starting na M-class. Nagsimula ang M-class starting kaninang 6:59 AM
Nag-maximize ito kaninang 7:18 a.m. 7:18 a.m. as M1.0 at agad din itong tumahimik, kumalma by 7:38 a.m. na nasa C8.9. So ito po 'yon. Ayan oh. So saglitan lamang siya pero magalaw o malikot ang kanyang radiation yung kanyang solar radiation flux. So kung titingnan natin in detail gamit ang ating X-ray chart in detail, makikita niyo po yung actual na hitsura niya na nagkaroon tayo mga ilang flux ng mga solar radiation. Ayan o, minor radio blackout, 1.58. At ito naman ay 1.04 to 1.02 kanina. Oras dito sa atin sa Pilipinas, 7:16 a.m. At itong nauna naman ay kaninang 5:17 a.m. ng madaling araw. Ayan. So 5:15 to 5:17 a.m. kaninang madaling araw. Yun yung pinaka-details niya na nagkaroon tayo ng M-class X-ray flux. So nagkakaroon na tayo ng marami-raming X-ray flux since nung nakaraang araw. Pero wala naman tayong inaasahan na solar radiation o yung pinaka-plasma na pag-release ng solar radiation so far. Ayan o. So solar flare pa lamang so far ang na-detect natin, pero yung solar plasma ay hindi pa naman natin masyado nararamdaman dahil tahimik naman ang solar photon flux. So, dahil dyan, mararamdaman na naman ng ating magnetosphere sa Earth yung effect nito hanggang sa mga susunod na araw. At kung titingnan naman natin sa ating forecast ng solar wind ay mula ngayong bukas hanggang April 25 ay maglalaro po na makakaroon ng mabibigat na solar plasma density at radial velocity simula bukas. O hindi mabukas by April 25. All the way. So, tingnan na lamang natin yung magiging epekto. Dahil sa epekto niyan ay nararamdaman na naman ng Mid-Pacific yung deabsorption, yung degraded frequency natin na nasa between 20 MHz po yan. Maya-maya mararamdaman na naman natin sa Pilipinas yan, kasabay ng mataas na high frequency degraded frequency. So, expected po natin yan mga folks na magkakaroon na naman tayo ng mga degraded radio transmission. Kung gaano kataas ito, between 20 to 80 meters na naman ito mga folks. So, asahan na po natin yan, lalo na sa gabi, according dito sa monitoring. And so far, nasa moderate na naman ating current CBI danger natin at 10.3%. Despite na moderate, gaya kahapon, nag-moderate din yung ating CBI Chandler Pi Index. At kung babalikan ninyo, ay nagkaroon po ng sunog na naganap sa may NAIA terminal. Ayan o, sa car park. Makikita niyo sa video na ating in-attach. Courtesy ito ng Manila Bulletin yung video para sa credits. Ito ay kuha at pinost ng Manila Bulletin. Yan, video. Makikita ninyo nagkaroon ng biglang pagsunog sa may car park sa may NAIA terminal. Grabe, kung gano'n nagkakamali, mga 13 daw. Kung mahigit 13 na mga sasakyan ang nasunog. At according sa unang investigation, ay posible raw ito na galing sa sunog ng gas, yung pinakadamo. Dahil nga po sa taas ang combustion siguro sa area na yan, bumaba na siguro sa 40% yung humidity at kasabay ng sobrang taas ng temperature, pataas po talaga yung combustion ng pagsunog. So kapag nagkaroon lang ng konting spark sa damo, biglang mabilis ang pagkalat ng apoy. Yan po yung epekto ng Chandler Fire Index. Kapag tumataas po kasi ating Chandler Fire Index, yung combustion ng pag-spread ng sunog, mas mabilis po talaga. Kahit kapiraso lang o kupus lamang ng sigarilyo ang maitapon ninyo dyan sa may bandang maraming damo, mabilis po agad ang pagkalat at paglawak ng apoy. Yan mo nangyari sa mga sasakyan. Grabe, nasunog po. Daing sasakyang nasunog. So, ganun po epekto kapag mataas po yung ating Chandler Fire Index. Iba po yun sa mga sinasabi na gumagamit ng Fire Index sa mga volcanic anomalies yun. Inuulit po, yung gumagamit ng Fire Ranger, yan po yung kasalukuyan kapag nagkakaroon ng apoy o sunog sa isang lugar. Example na lamang dito sa Fire Modis. Yung gumagamit ng Fire Modis,
Yan yung kasalukuyan na magkakaroon o detection ng apoy at mga areas na posibleng pagkalatan ng apoy. Yan po ang ginagamit. Typically, severe kagad yan or high yung severity ng sunog. Ibig sabihin lamang, pag may nadedetect na apoy o sunog, nalalaman kagad ng MODIS kung hanggang saan ang maaaring kalat o yung lawak na magiging sunog niyan. Typically, sa mga wildfires yan nagaganap. Kung hindi man sa bulkan, ay sa mga wildfires po yan. Hindi yan yung sa binabase sa pag-measurement ng Chandler Fire Index. Ang Chandler Fire Index po yan, may kinalaman yan sa pagbaba ng gusto ng ating relative humidity. Lalo na kapag pag bumaba na ito ng 55%, pababa. Lalo na pag naging 40% po yung relative humidity. According kay Pag-asa, umabot daw sa Quezon City yung recording sila ng relative humidity into 40%. So kapag ganun po, grabe ang taas po ng pagsilab ng apoy kapag nagkaroon ng konting spark at nagkaroon ng konting pagsilab lang. Mabilis kagad ang kalat ng apoy. Yun po ang ibig sabihin po ng CBI o yung Chandler Fire Index natin. Sa ngayon, nasa moderate na naman ito. So, ingat po lalo na sa mga matataas na altitude areas na tumataas yung temperatura kasabay ng pagbaba ng gustong relative humidity. Yun naman ang kabaligtaran kapag nasa lower altitude sa higher altitude. Mas mabilis nagkakalat ang apoy kapag matataas yung elevation ng lugar ninyo. Tapos, pag mataas yung elevation ninyo, mataas ang temperatura, sobrang baba ng relative humidity ninyo yan. Minsan umaabot ng 40, minsan 38% yung relative humidity ninyo yan. Dahil mataas po yung elevation, yung pagbaba po ng relative humidity mas mababa kaysa sa mga lower elevation. Typically, hanggang 55, pinakamababa na siguro sa mababa ang elevation, mga siguro lowest na ang 48. Pinaka-rare na yon. Pero madalas sa mga mabababa ang elevation, naglalaro sa 55% to 50% po ang kalimitan na bumababa yung relative humidity namin. Gaya sa amin sa Caloocan, typically ganyan po kababa. Sa ngayon ay nasa 62% po yung relative humidity ang measurement sa amin. Pero kapag kayo ay medyo mataas ang elevation, mas madalas bumababa ng 40% yung pinaka-relative humidity ninyo yan. Malalaman ninyo yan kahit sa weather station ni Pag-asa, may record sila yan na umabot ng 40% yung kanilang relative humidity. So, yun ang mga factors na titignan ninyo ha. Hindi porket mataas ang heat index sa amin sa Caloocan, ibig sabihin mataas din ang tsansa ng pagsunog sa amin sa Caloocan. Hindi po lahat ng factor ganon. May mga certain area na mababa ang heat index sa kanila, hindi kagaya sa amin sa Caloocan dahil mas mababa o halos sea level kasi ang elevation sa amin. Pero kapag pagdating naman sa Chandler Fire Index, mas matataas naman ang magtsansa ng nasusunugan sa mga matataas ang elevation. Kasi yung mga relative humidity nila dyan, bumababa talaga ng halos 40% o minsan mas mababa pa talaga sa 40%. Tapos mataas pa ang temperatura, no? Maabot ng 36 degrees Celsius. Yan ay delikado. Kaya yung naganap po sa NAIA, isa rin sa posibleng factor. Kaya hindi pa natin na-conclude yan. Kaya na lang natin ang mga investigador makumuha ng pinaka-conclusion investigation. Then ayon sa kanila, ay iniimbestigahan pa raw nila ito. So balik tayo sa ganang panahon. So take note sa Chandler Fire Index ha. Kapag tumataas yan, tumataas po ang combustion ng pagkalat o pagkalat bigla ng sunog pag nagkaroon ng sunog sa inyong lugar. So ingat po sa mga light materials niyo sa paligid, sa mga madamong lugar, lalo na sa mga mabundok na lugar na maraming madaling masunog dahil kapag mataas ang ating Chandler Index ay expected mabilis ang pagkalat ng apoy. Samantala sa ating actual humidity, nakakita natin 64% na po ang ating relative humidity. Bumababa ito ng 2% since last hour. Ating atmospheric pressure na feeling stationary at 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Kaya asahan natin na hot, dry weather pa rin tayo ngayong mga folks ha.
At sa ating namang high tide and low tide status, kasalukuyang maximum high tide tayo. So, pwede pong lumayag ang ating maliit na sasakyang pandagat o mga mangingisda natin dyan sa pangpang ng Manila Bay. Dahil mataas po ang level ng karagatan dyan. Huwag na lang masyadong magbibilad. Dahil asahan natin na grabe po ang heat index ninyo dyan. Kapag pumalaot, dahil alam naman natin ay grabe po ang ating alinsangan. So far, kung titingnan natin kung gaano kataas yung level ng high tide, hindi naman umaabot ng 1 meter, maximum of 0.7 meters lamang ito mga folks. So hindi naman siya sobrang taas na umaabot ng 1 meter yung ating high tide ngayon. Pero malalim-lalim pa rin yan. So sa mga kabataan natin na maliligo, magsama po kayo ng inyong mga guardian, lalo na sa mga kabataan natin malapit yan sa pangpang ng Manila Bay o sa bandang Cavite ha, para maiwasan po ang disgrasya na wala pong nakatingin. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw kaninang 5:37 AM, nasang lulubuto mamayang 6:11 PM. Ang pagsikat naman, almost full moon na po tayo at waxing gibos 99% illuminated. Mamaya, naka-full moon na po tayo. Then ayon sa ating full moon ay April 23 po. O, ngayong araw po yan. So mamayang gabi, asahan natin full moon po tayo mamayang gabi. So sa mga stargazers natin dyan, handa na mga lente para sa gustong kunan ng maliwanag ang buwan mamayang gabi. Sisikat naman ito mamayang hapon pa po at 5:36 PM at kinabukasan na ng madaling araw ito lulubog at 5:28 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang bukas ng Miyerkules, sinasama magiging partly cloudy daw maghapon pero may 10% daw na chance na uulanin, 10 to 13% chance of rain daw according dito sa aking visit weather forecast. Doon din daw bukas, maglalaro po sa 40 to 42% ang chance na daw ng pag-ulan. So mananatili po ang mataas nating temperatura, maglalaro sa 36 degrees Celsius ang highest temperature. So magiging medyo gloomy tayo at partly cloudy ating maghapon dahil may chance po o naka-forecast na uulanin daw tayo at dahil na rin sa umiiral na easterlies. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging, makikita po ang patuloy na easterlies na umiiral ngayon sa silangan ng bansa. At since yung reach of high pressure area masyado nang malayo, banda rito na yon, so hindi natin na maikonsidera yan na malapit o apektado masyado sa atin sa bansa despite na nasa 1,010 hectopascals ang ating atmospheric pressure. Pero yung easterlies magdudulot po ng malinsangang panahon lalo na sa pagitan ng silangan ng bansa. Diyan sa hilagang bahagi pa rin ng Luzon, Central Luzon, pababa na yan ng Bulacan, kasama na ang buong Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon at pagkakaroon din ng mga ilang partly cloudy at mga ilang localized thunderstorms dulot po ng easterlies ha. Kabilang na ang parte ng Bicol Region, Camarines Norte, ilang bahagi ng Quezon Province, especially mamayang hapon dahil umiiral po ang mataas na water vapor sa atin ngayon sa silangan ng bansa. Kung double check natin sa ating water vapor terrain, ayan, kung checkin natin yung water vapor sa ating makabagong satellite imagery, ay makikita po na mataas ang water vapor ngayon sa bahandang hilagang parte ng Luzon hanggang dyan sa bahagi ng Visayas at Mindanao. So kahit na makakaranas tayo ng malinsangang panahon ay medyo mataas po yung ating water vapor natin sa paligid. At dahil dyan, asahan po na posible pa rin tayo magkakaroon ng mga ilang mas maulap na himpapurin at mga localized thunderstorms sa mga nabanggit po sa may silangang bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon. So damay na ilang bahagi ng Bicol Region at dyan sa parte ng ilang areas ng Southern Luzon. At dahil very scattered po, ang epekto niyan ay asahan po na magkakaroon ng mga ilang localized thunderstorms diyan sa bahagi ng Southern Luzon area, especially mula Marinduque, pababa na ng mga islang ng Romblon, Tapias Island, Burias, Masbate at ilang bahagi ng Bicol Region nga sa may bandang Naga at ilang bahagi sa may Iriga hanggang dyan sa bahagi ng Legazpi City. Makakaranas kayo despite na maalinsangan po kaya wag pa rin kayo magbilad sa tinding sikat ng araw at dahil maalinsangan, asahan din na halos dumodoble ang heat index sa inyong lugar. Kaya asahan pa rin na magiging maulap ang bahagi ng Legazpi sa may bandang Bicol Region, kabilang na ang Catanduanes Island at ilang bahagi sa Southern Luzon area. At may tsansa na magkaroon din kayo ng mga tsansa pag-ulan, typically mga 10 to 30% to 40% chance of rain, pero panandalian lamang yan, especially sa hapon. So take note sa bandang Bicol Region. Pero sa Mimaropa, may mga ilang bahagi na magiging maulap po ang bahagi dyan sa may bandang Palawan,
especially ng Nara at Sopronio, Estapanyola at ilang areas ng Balaba. Partly cloudy ang mas iiral dahil despite na partly cloudy, mataas po ang scattered na water vapor sa paligid. At kung titingnan natin sa water vapor surface map, ay kalat-kalat po ang mga kaulapan na makikita natin dito. Ayan, oh. So, kalat-kalat po ang water vapor dahil sa saturation siguro, dulot ng easterlies, kaya nagkakaroon tayo ng mataas na water vapor sa paligid. So, magkaroon ng mga isolated rain showers po, especially sa hapon, sa ilang bahagi ng Palawan region, especially sa nabanggit ko nga po sa Maynara, pero panandalian lamang yan at maganda na rin yan para maibsan ang grabing alinsangan. Pero manatiling mas maalinsangan sa bahagi ng Mindoro, especially sa San Jose, so patuloy tayong makakaranas ng grabing init at alinsangan. Sa bahagi naman ng Visayas region, sa Eastern Visayas, mula sa buong bahagi ng Eastern Samar, Borongan, papasok ng Katbalogan at Leyte sa Tacloban hanggang Ormoc and the rest ng Baybay City hanggang Maasin, magiging partly cloudy din ang iira sa inyo at expected din ng mga ilang localized thunderstorms. So medyo magkakaroon ng mga ilang localized thunderstorms kahit na ngayon kasalukuyan ay medyo maalinsangan din ang umiiral dahil nga po sa easterlies. Despite na magiging partly cloudy ang ating maghapon, kabilang na ang Central Visayas sa Cebu, Bohol at ilang areas ng Negros region. At sa kanluran ay may mga cluster po ng kaulapan dyan sa may kanlurang bahagi ng Panay Island at Negros region sa may bandang Siboney. So expected din ng mga isolated rain showers at may mga ilang localized thunderstorms lalo na sa hapon. Pero kasalukuyan, medyo klaro ang inyong papawid dyan. Partly cloudy, so expected pa rin ang medyo maaraw at maalinsangang panahon pa rin. Magiging good news na lamang sa inyo dyan kapag nagkaroon din ng makapal na kaulapan at magkakaroon ng mga isolated rain showers. Panigurado, ang mga kababayan natin ay gustong-gusto ngayon ng ulan. At sa bahagi naman namin mula dyan sa bahagi nga po ng Zamboanga Peninsula, especially Zamboanga del Sur, nabanggit na natin kanina, na asahan po ng mga ilang kalat na tapakulan, typically moderate and some heavy rain showers, at mga localized thunderstorms sa buong bahagi ng Pagadian City, Ipil, hanggang Siraway na po yan, at Zamboanga City, patawid yan ng Isla ng Basilan at Hulu-Sulu, moderate and heavy rain showers po kayo dyan, at magiging mostly cloudy and gloomy kayo dyan, hanggang Zamboanga del Norte, mula Niloy, Sindangan, Baligian hanggang dyan sa bahagi ng bandang Dapitan City. At dyan sa bandang Osamis naman, papasok na ng BARMM, magiging partly cloudy to mostly cloudy rin ng iiral. So, magkaroon man mga isolated rain showers, typically mga scattered po ito at very isolated po ang magaganap na mga kalat-kalat ulan. At mula sa bandang Sorsogen, mula Cotabato, papasok ng General Santos City, mostly cloudy rin ang medyo iiral, so expected po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang pagkilat at pagkulog. At dahil nga po sa near equatorial trough na nababalot ngayon sa Southern Mindanao part hanggang sa Zamboanga Peninsula, asahan ang mga most of cloudy at mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga localized thunderstorms, kasabay na rin ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Dahil kung babalikan natin ang infrared heavy rain potential, kitang-kita po ang mga kalat-kalat na mga heavy rain potential sa iba't ibang bahagi ng Southern Mindanao, especially ng Davao region. So, damay-damay na hanggang bahagi ng Davao Oriental, Davao del Sur, Davao de Oro, at ilang bahagi ng Surigao del Sur, Agusan del Sur, at ilang parte sa may bandang sentro nito mula Malaybalay, Valencia hanggang Baramag sa Bukidnon. Partly cloudy ang iiral dyan, so medyo makakaranas din kayo ng mga ilang parteng maalinsangan, pero maya-maya magkakaroon ng medyo gloomy at maulap at posible pa rin ang mga isolated rain showers na may kasabay ng mga localized thunderstorms. Pataas na yan ng Cagayan de Oro, Hinuog hanggang Butuan City. Despite na partly cloudy muna ang medyo umiiral dyan hanggang Cabadbaran at Surigao del Norte, pero asahan din maya-mayang konti, magiging maulap din at asahan ang isolated rain showers. Depende sa galaw ng near equatorial trough na ito, natatawagin na naman yan ni Pag-asa na low pressure area na naman anytime, despite na hindi ko maiko-consider yon, kundi isa lamang itong near equatorial trough. So expected na mga kalat-kalat pag-ulan at ilang moderate and heavy rain showers. May tuturing natin sa ngayon na good news yan dahil kailangan natin ng mga kalat-kalat pag-ulan dahil sa grabe po ang alinsangan. Hindi nga lang magiging kagaya sa Mindanao ang mararanasan ng mga taga-Luzon na patuloy na magiging mas maalinsangan at dry weather, lalo na sa kanluran ng Northern Luzon.
patuloy pa rin ang pagtindi ng ating dry spell dyan at drought at halos buong bahagi na nga po ng Luzon at West Coast sa Visayas ay nakararanas ng mataas na epekto ng drought at dry spell. May mamamataan pa ba tayo na posibleng invest? Well, so far, wala po. Very negative po tayo dahil ayon sa ating West Pacific Basin Monitoring, negative po na may makikitaan tayo. So, wala po tayong magiging comment dito. Maging sa ating Global Spectral Model, patuloy lamang na stylist ang makikita natin dito hanggang this coming whole week, hanggang April 26, 2024 na po yung forecast na yan. At yung range of high pressure area ay patuloy pa rin na maglalaro sa hilagang-silangan pa rin ng Luzon hanggang sa susunod na mga araw. Sa ngayon, medyo malayo-layo yung range na to, kaya hindi masyadong apektado ang bahagi ng Luzon, pero patuloy naman na iilalang stylist na magdudulot pa rin ng grabeng alinsangan natin this week. So hanggang April 26 na po yan, yung forecast niyan, at negative pa rin tayo na magkakaroon ng forecast na may mabuong anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Gaya natin sinasabi, dahil may mga intertropical convergence zone kasi sa may bandang Indonesian Peninsula, kaya namumuo po ang mga near equatorial trough dito. Senyalis lamang na malapit-lapit na tayo sa peak ng pinaka-hot dry season natin mga folks. Dahil yung sentro ng araw ay umaangat na ng unti-unti diyan sa bahagi ng ating Earth. Lumalagpas sa sabay bandang equator, so medyo umaangat na ng konti yung projection ng haring araw sa Earth. At dahil dyan ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng patuloy-tuloy hanggang susunod na buwan. Kaya nga next month ay yun na ang pinaka-maximum peak at mas makakaranas tayo ng grabe o mas grabe pang temperature at heat index next month. So paghandaan yan mga folks. At sa ating mga computer models, so far negative naman ang nakikita natin dito sa mga computer models natin at wala naman tayo masyadong nakikitaan ng anumang cluster na posibleng magiging suspect of invest formation. So wala tayong magiging komento rito mga folks. Pero sa mga pag-alon, kung sisilipin natin ay so far medyo negative naman tayo at wala namang nakikita tayo na gale warning, pero ingat na lamang sa stylist na may combination na mainit na temperatura. Pero wala po tayong magiging problema sa alon, kaya pwede pong lumayag ang ating maging sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa ulat lindol, mukhang after ng mga unusual na mga pagyayanig kahapon na nadetect ng aking seismometer at sumunod na ang sunod-sunod na mga pagyayanig dyan na naman sa Taiwan. Ayan, kung makikita ninyo, kung bibilangin niyo yan, more than 45 na strong earthquakes po yan mga folks. At nitong huli na pinakamalakas, magnitude 6.4 po ang measurement na aking seismometer. Dyan na naman sa east coast ng Hualien, Taiwan. At kung sisilipin natin yung latest ay nasa 53 earthquakes na po ito. Ayan, yung strong earthquakes po yan. Yan. Nasa 53 total earthquakes na po. At hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang mga pagyayinig dyan sa Taiwan. So medyo alisto na naman sa mga kababayan natin. Yumayanig-yanig na naman kasi ang paligid na yan ng Taiwan. At kung obserbahan natin, hindi natin malaman kung bakit nagkakaroon na naman ng masunod-sunod na mga pagyanig dyan sa Taiwan. Pero ingat na lamang mga folks, lalo sa mga kababayan natin, dahil maabot na naman sa mahigit 50 na ang mga pagyanig dyan simula pa kahapon mga folks. At kung sisilipin ninyo sa ating seismograph ay maging yung mga minor, magnitude 4.3 hanggang 4.6 hanggang 6.8 ay nakapagtala. Ito magnitude 6.8 po ito. At ang huli nga ay kaninang 10:27 AM, magnitude 4.4 po ito. So, sunod-sunod po ang mga pagyanig na naman sa Taiwan. So, alisto tayo mga folks dahil mukhang gumagalaw na naman yung parehong fault lines dyan. At kung sisilipin natin kung anong mga fault lines ito na naman yung split type na fault line. Yung dalawang nakasplit dyan na fault lines, makikita natin ay ayan, yung longitudinal valley fault dyan. Yun, reverse strike slip type po yung fault line dyan. So kapag nagkaroon ng vibrations na subductions dito sa may baybayin, ay nagkakaroon ng karambola sa mga plate dito sa loob ng malapit sa may bandang Hualien, Taiwan. So kung titingnan natin kung anong lugar yan ay sa may bandang
Xiaofeng Township. Yan, yung area na yan. So, yung fault line dito, nagkakarambola sila, kaya malakas po yung sunod-sunod na mga pagyanig. So, alis ko na lamang tayo mga folks, just in case, at mag-ingat at lumayo muna tayo sa mga lugar na magiging epekto ng mga pagyanig ha. At kung sisilipin naman natin sa Pilipinas, yung total request natin since kaninang madaling araw, nagkaroon tayo ng isang magnitude 4.5 dyan sa Hinatuan, Surigao del Sur. 13 km po ang depth epicenter nito. At magnitude 4.5 po ito. Nagkanap ito kaninang 7:21 AM. At after nyan, wala naman tayong namataan pa na mahigit sa magnitude 4.0 pataas. At kung kakamustahin naman natin dahil hindi tayo nakapag-report kasi kahapon, tingnan na natin kung nakakailang lindol na po tayo sa Pilipinas since April 1, 2024. Mukhang marami-rami na po So kung bibilangin natin ay naka-total of 773 total earthquakes na po tayo mga folks. 724 dito is magnitude 2.0. 41 naman sa magnitude 4.0 pataas at tanatiling wala namang nagdagdagan sa magnitude 5.0 at 6 at 7.0. So total earthquakes natin 773 na po. Tingnan na lamang natin kung mauungusan pa ang total earthquakes last month ng March. Sa ating dam level, historical data, sa Angat Dam ay patuloy pa rin ang pagbaba. Ngayon ay nasa 190.96 meters na lamang ito mula sa level nito kahapon at 191.21 meters. So mukhang malapit na siyang pumasok sa roll curve elevation niya. Pero since nasa code green pa rin ito, namimiligro po ang level ni Angat Dam. So take note yan at asahan natin na magkakaroon ng rotational supply o pag-cut ng supply ng ating nawasa sa Metro Manila kapag ito ay pumitik na sa roll curve elevation. Sa ngayon ay hindi pa naman pero nagki-critical na siya at nanatiling normal naman itong kay Angat Dam na patuloy pa rin itong nadadagdagan. Despite na nasa below pa rin siya sa kanyang pinaka-elevation of 177.98 meters. So, ang matututukan lamang natin dito, yung epekto ni Angat Dam dahil patuloy pa rin ang pagbaba nito at since past 24 hours, 0.33 meters po ang nabawasan sa kanya. So, napakalaki pa rin ang nakukonsumo sa kanya nitong past 24 hours. 22 to 24 hours mga folks. Then, in-adjust nila ito sa 22 hours. Ayan, no? So, from 24 hours, naging 22 hours ito according kay Pag-asa sa Hydrological Center nila. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, April 23, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, April 23, 2024. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga lagay na hindi natin nabanggit ngayong umaga. At visit na lamang din sa aking website para sa real-time events ng weather conditions natin mula sa amin sa Caloocan, sa aking weather station at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.